Matthew chapter 16, verse 19. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Maligayang araw sa ating lahat. Ako si Aaron Jan ng Lundang. Ito ang aking daily devotion para sa araw nito. At ang tatalakayan na itong paksa ay tungkol sa ano ang mga susi ng kaharian ng langit at ano ang keys of the kingdom. So, tayo dumako po agad sa tatalakayin natin kontento, no? Kaya ito, when Jesus uses the phrase keys of the kingdom in Matthew chapter 16 verse 19 to describe the spiritual authority entrusted to the church, particularly through its leaders. So yung sinasabi dito, yung keys of the kingdom, at yung otoridad na pamamahala na binigay ng Panginoong Jesucristo sa ating mga namamahala, mga pinuno, mga ating mga leader, pati rin yung ating mga apostol. Basically, kung sino man ang nasa authority, ang may otoridad, meron silang authority to symbolize the right to proclaim the gospel, who believe and the responsibility to maintain order and purity within the church through love and correction and discipline. So the authority doesn't come from human power, basically, sinasabi dito. Na dahil leader, alam naman natin na kung may hari, may kaharian, at sa kaharian dapat mayroong batas at may sumusunod na batas upang makatuloy o ipagpatuloy ang kapayapaan at pati na rin masasabi natin order, no? So the authority doesn't come from human power but from Christ himself. So who rules his church and entrusts its stewardship to his people? Agad tayong dumako o tingnan natin ating mga mahalagang katuturan sa araw na ito. Na una, preaching the gospel to open the door to the kingdom. So, merong otoridad ang mga sa pamahala, ang mga leader kung paano sila mag-preach ng gospel o paano mag-preach ang mga members niya tungkol sa kaharian ng langit. So, it is up to the leaders as well na paano nila ilapit, paano nila ituro sa kanilang mga members, at sila rin at ang mga members din nila ay mayroong responsibilidad na ipalaganap ang gospel o ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Pangalawa at pangatlo, connected naman ito sa isa't isa, kaya mabilis lang naman ito. Number 2, prohibit certain practices according to the Bible. At number 3, permit certain practices according to the Bible. So, makikita natin sa dalawang ito na kung ihahambing natin ito, mapapansin natin na parehas ito yung nakabatay sa Biblia, no? Merong balangkas, may batayan kung saan hinuhugot ang mga bagay na pinahihintulutan at ang mga bagay na pinagbabawal, o pati na rin ang mga bagay na siguradong ini-encourage at iniingganyo na sanang gawin ng mga tao ng mga manampalataya. Kaya pangalawa, prohibit certain practices according to the Bible. Sinasabi dito ng mga bagay na dahil hindi maganda o mga bagay o kumbaga directly yun sa Panginoon kung batay sa mga nakita ng mga apostol, pero para sa modern naman, no? O para bilang mga tayo in the modern world right now, so sabi natin, ginagamit dapat natin bilang batayan ang Biblia upang pahintulutan, ipigilan ang mga bagay-bagay na hindi kaaya-aya o kaaya-aya man sa mata ng Panginoon, dahil ang mahalaga rito o pinapahalagahan dito at tinataguyod dito ay ang kapayapaan at kalinisan ng community pati na rin iglesia ng Panginoon. Kaya things that must be prohibited and things that must be permitted according to the Bible. Kaya ayun naman, salamat po sa pakikinig at mabuhay.